Good morning sa inyong lahat. No, nandito ako ngayon sa Orani, Bataan. Ito yung tinatawag nilang Sinagtala Farm Resort. Isa ito sa mga dinarayo dito sa lugar ito dahil napaka tahimik at saka talagang very very solemn yung lugar na to. Tahimik. Dito maraming ng mga retreat, mga team building ng mga company. In fact, ngayong araw na to, nandito kasama namin ng DepEd. Yan yung mga teachers, nandito rin sila ngayon, nagkakaroon ng team building ganon. So ito ang aming kwarto, Silanganan Falls. Dito naman Kikip Falls. Itong dalawang ito yung aming accommodation. So pupunta kami dito dahil isa sa mga amenities dito sa lugar na to na kapag nag-check-in ka rito, kasama ng breakfast. So meron tayong free breakfast. Let's go. Yan, maakyat ako. Kung makikita nyo, overlooking, mataas tong lugar to. Kaya alam nyo, ang kabutihan dito, maganda yung malamig, para kang nasa Baguio. At saka laging siya yung windy. At saka mapipil mo yung mountain breeze. Yan. Kung nandoon ka sa dagat, sea breeze or ocean breeze. Pero pagdating dito, mountain breeze talaga, malalanghap mong simoy ng hangin. Ayan. Andito ang area or kainan. Ito yung kasama sa amenities namin. Ang ganda siya. Free breakfast inclusive to. Ayan o. Parang buffet style siya. Ayan. Ayan o. Ayan. Good morning. Ayan o. Makikita nyo, nasa mataas kaming lugar kaya malamig. At saka kung mapapansin nyo, dito, para kang nasa middle of the jungle kasi you're surrounded by mga puno. Ayan. Ayan o. Ayan ang sana all na sinasabi ko. Itong sana all structure nila rito, ito yung heart na kung saan, yan, pagka nagpa-picture ka dyan, yan, ang unang comment na marireceive mo, sana all. Ayan. Kaya dyan na makikita nyo yung pang bonfire nila, yung isang kawa dyan na malaki. Meron silang provided yung mga firewood. Basta sasabihin nyo lang sa management na magkakaroon kayo ng bonfire at ipoprovide nila yung mga kailangan nyo. Ayan. Ito, inulit ko, nandito ako sa Sinagtala Farm Resort dito sa bayan ng Orani, Bataan. Ayan. Ayan sila. Nagpipicture-picture kasama ko ang aking mga pamangkin dito sa kasalukuyan. Nakikipagbanding ako sa kanila. Ayan. At ito ang aming hari ng grupo. Kung mapapansin nyo, kami naglalakad-lakad pero tingnan nyo to. Ayan na. Lumalapag na siya, tumakbo. Ha? Ayun siya, nagtatago. Ayan. Lumalapang. Ayan. Ayan siya. Ito ang maganda dito. Sa lugar na to, makikita nyo ang Mount Arayat. Ayan o. Very clear siya. Kaya napakaganda ng view dito. Overlooking mo, merong dagat yata to sa lugar na to sa kabila. Pero yan ang Mount Arayat siya na nagpakita sa amin ngayon dahil medyo cloudy siya ngayon. Although cloudy siya or foggy, makikita mo pa rin ang ganda ng Mount Arayat na yan na nagpakita sa amin sa umagang ito. Yan yung aming mga kalapit na mga accommodation. Yan o. Ang ganda rin sa lugar na ito. May appreciate mo kung gaano kaganda ang beauty ng ating nature pag nandito ka sa lugar na ito. Ayan. Sa kasalukuyan, which is even although it's unordinary days,
maraming nag-check-in pa rin. Dito sa kabilang ito, ayun, sa mga tao dito, yung makikita yung mga puti na yan, na andyan parang mayroong team building ang DepEd, mga Department of Education, na kung saan meron silang ganap dyan sa lugar na yan. Meron silang provided ang parking, which is very accessible, malapit lang, tapos tatawid ka lang dito. Yan. So, kakain muna kami. At subaybayan nyo lang, mamaya-maya tutuloy natin ang ating pamamasyal. So, tune in lang kayo at magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, dumating ng breakfast namin dito. Kaya ipapakita ko sa inyo kung anong klaseng pagkain ang inihain nila for breakfast. Ito, meron kang choice na tapsilog, meaning tinapa, sinangag, tsaka itlog. Yan. Kaya yan o, very conscious. Native food pa rin talaga. Ito yung mga, alam ko, ito yung mga namimiss nyo. Kaya, ayan. Ito ang good morning breakfast nila dito. Option A, the Paul Silog. Bataan, famous, tilapia, tinapa pala, rather. Bataan, famous, tinapa, angganisa, vegetable, and alamang. Yan o, nakikita yan. Meron siyang pambata din na kiddie silog. Meron siyang kiddie autumn of the day. Merong egg rice cookies and Milo. Milo? Yeah. Option C is the no rice. Yung mga beauty conscious, yung kanyang iyan, meron kang no rice please. Dalawang pancakes, longganisa, egg fruit in season. Ayan ang yung mga option sa breakfast. Saan ka na, di ba? Ang ganda. Kaya kayong mga nakarating dito, mag-comment lang kayo. Para naman i-educate natin o bigyan natin kaalaman yung mga may planong pumunta rito o bumisita. Ayan, so ngayon alam niyo na kung ano yung mga option for breakfast. Kaya yan lang po muna ang may babahagi ko sa inyo. Ayan sila nag-enjoy sa breakfast. Ayan. Okay, good morning. Yan. Bago ko makalimutan nga pala, gusto kong i-shout out yung aking mga kaibigan, the Kalembang Boys. Ay, mga pare ko, mare ko, shout out sa inyong lahat. Kasangga Boys, magandang umaga po, magandang araw po sa inyong lahat. So, shout out sa inyong lahat. Rospin TV, Dave, salamat sa mga tulong nyo. Kasangga Boys, Kalembang Boys, iyan. Sa Kasangga at Kalembang. Ayan, maraming salamat sa mga suporta. Lahat ng mga sumuporta sa channel ko. Marami pong salamat. Coming from my heart. Thank you po sa inyong lahat. Ayan. Kaya, pasensya na kayo sa mga pagkakataong ito. Hindi pa ako maka-join sa inyong mga live posting dahil nandito ako at the same time kasi gusto ko makipagbanding muna, magkaroon ng privacy sa aking mga loved ones dito sa Pilipinas. For now, bye-bye muna at sundan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you. Nandito pa rin ako sa Sinagtala Farm Resort. Ito ang aming lugar na pinag-check-inan. Ito ang Tanawin. Sa lugar na to, ayan ang aming mga sasakyan nakapark, dalawang sasakyan kami. Ayan, ito ang aming villa, kung tawagin ito villa. Ito yung nire-reserve doon kami sa second deck, sa second floor. Kung mapapansin nyo sa gawi dito, meron silang mga bisikleta para you can bike around while here. Itong bike na to nandiyan dyan lang, kaya kung naka-check-in ka rito, libre yung bike na yan. Basta kung gusto yung bike around, libre. Ito yung sinasabi ko kanina, makikita nyo sa taas, merong ganap. Sila yung mga taga DepEd. Meron yata silang conference or training, basta ganon. Meron silang ganap dyan sa taas. Pagkatapos, kalapit bila namin, ito yung lugar. Lakad ko lang kayo sandali. Ayan siya. Meron ditong katabi naming bila ang tawag nila dito eh. Ito yung mga accommodation nila dito.
Ito yung mga room. Ito yung sinasabi ko sa'yo kanina. Kasi kanina nakapokus yung camera ko. Doon kami sa taas. Ito kung tawagin ko, ito yung sana all na na alam mo na, picture. Ayan. Picture ka dyan, sana all. Yan ang una mong comment na makukuha pagka nagpa-picture ka sa mga heart shape na ito. Sana all ang tawag ko dyan. Dating dito, ayan ang aming accommodation, oh. Yang second floor. Tingnan yung style dito, oh. Ayan, oh. Kaya kung takot kayo sa ito, nakakatakot, di ba? Ayan, oh. Makikita mo siya see-through doon sa baba. Kaya para nakakatakot pag kayong humakbang ka dito at naglakad, kasi akala mo nakalutang ka. So kung takot kayo sa height, hindi kayo pwede rito. Ayan, doon sa bandaron meron silang hanging bridge. Kasama rin yan sa buong property. Lahat yan. Ayan, yan. Yan ang makikita nyo. This is the Sinagtala Farm Resort. Yan, gusto nyo mag-relax. Nasabi ko kanina na malamig ang simoy ng hangin. Lagi siyang windy. Ganon. Yan ang mga mountain breeze. Yan. Na malalanghap mo dito. Sariwang hangin. Yan, ito yung nasabi ko kanina, yung kawa na kung gusto nyong mag bonfire sa gabi, ito sasabihin nyo lang sa management at i-provide naman kayo ng mga panggatong. Oh. Ayan. So ito lang ito pa lang yung pinag-check-in na namin. Marami to, malaki tong property na to, kaya masaya dahil even ordinary days ang daming naka-check-in, nagre-relax, family bonding, get together. Ayan, magandang lugar para sa mga nag-reunion, get together, at saka mga ganap na gusto nyong gawin, mga tropa, gano'n. Ayan yung aming sasakyan at inaantay na ako. Ayan sila. At kami pupunta kami ng Mount Samat or Mount Samat. Yan. Ito sa mga historical place na pupuntahan namin. So hanggang sa muli, samahan nyo ako. Bumabagtas kami ngayon. Papunta kami ng Mount Samat. Kaya yun, ipapasyal ko kayo. Patuloy ito ng ating pamamasyal. Sa loob pa rin ito ng Sinagtala Farm Resort. Mga villas niya, ang dami. Excuse me. Pero yan yung mga naka-check-in dito. Kung mapapasin nyo, ang ibig sabihin yan, kung marami sasakyan, marami ang naka-check-in. Sa ngayon, ganda. Yan naman, Duyan. Yung sa amin, ano yung sa atin? Tanawin. Ito Duyan. Yan naman, Duyan, yung lugar na yan. Sa kabila ano. So binabagtas pa rin namin ang palabas papuntang Mount Samat, which is our next destination. Ayan. Enjoy ba kayo? Oo. Diba? Enjoy. Hindi kayo tinatanong ko, mga viewers ko. Ayan, di ba? Viewers din eh. Alam ko yung iba yan, nakarating na dito, nakaka-relate ka rito siguro sa aking vlog for today. So mag-comment lang kayo, ha? Ayan. Pagkita ng tricycle ang dito. Andito to sa bayan ng Orani, Bataan. Speaking of itong venue na to, itong lugar na to, kung manggagaling kayo sa Olongapo, which is our reference point, ilang oras? 1 hour. Less than an hour daw ang biyahe from Olongapo, kung yun ang ating magiging reference point. Hanggang dito sa lugar na to is less than an hour. So malapit lang siya. Oo. Maganda ang daan, ang Orani, Bataan, ang ganda. Very fun siya. Maganda talaga yung daan papunta rito. Even like, you know, kung mapapasin nyo dirt road, pero okay lang. Talagang ang dating dito parang nasa probinsya. Yan o, di ba? Yan. Okay. So next stop, Mount Samat. Ito na, kami
kami, papunta kami ng summit, peak ng Sabat. Di Mount, summit. no, Mount Samat. Oh! Dito na kami, bumabagtas na kami papunta ng Mount Samat, yung summit ng ano to, ito yung Mount Samat. Yan yung pinangyarihan ng Death March nung anong year yan? Trivia 1945, 1944. Don't take my words. Kung alam nyo, just comment lang kayo, di ba? So papunta na kami. Medyo alam nyo ba, magandang daan pero ngayon meron silang road widening, pero yung pinaka main road niya, kung makikita nyo, concrete siya, semento, kaya maganda ang daan papuntang taas ng Mount Samat or Mount Samat. Ayan, so ayan siya, bumabagtas kami. Mamaya siguro mga 5 or 10 minutes later, nandoon na kami sa Mount Samat. Yung, alam nyo ba yung Mount Samat? Yun yung pinangyari nung Death March nung panahon ng Hapon. Yan. So yun yung dambana ng hindi yata. Ito ba yung dambana ng Kagitingan? Ganon. Kaya dito dinadaos siya no, ginaganap pagka April 9. Di ba tama ko? Yun yung the Fall of Bataan, yung Death March nung April 9, 1944, 1945. I don't know which one is right. So comment lang kayo ha. Kung mali ako, itama nyo ako. Ganon. So see you in about 5 minutes. Andun na kami sa taas. 4 kilometers away from Mount Samat. Yung, dito na kami actually sa Mount Samat. Pero yung pinakatuktok kung nasa doon yung giant cross. Ayun. Senior ito. Senior Dito na kami sa Mount Samat. Pero bago ka pumasok dito, merong entrance fee. May merienda ka. Ang regular entrance fee nila dito is 50 pesos per head. Pero kung senior ka, magkano senior daw? Talaga naman ha. Libre ba pag senior? 20 pesos. 20 pesos ang senior at pag estudyante is 20 pesos. Kaya dahil ko sinasabi sa inyo, kaya kayong mga bibisita dito, kaya kayong mga balikbayan na mga viewers ko, kung pupunta kayo rin sa Mount Samat at saka kung saan man, lagi niyong ipakita yung inyong ID card. Bibigyan kayo ng senior discount. So magandang paalala sa inyo dyan, kahit saan kayo pumunta, maging sa kainan, basta mayroong bayarin na pupuntahan nyo, ipakita nyo lang yung ID card. Yan. Pero sa mga ayaw na medyo may kwan na sila balikbayan, hindi bahala kayo. Basta sinasabi ko sa inyo, ipakita nyo lang yung ID card nyo na senior kayo, lagi kayong mayroong discount. At malaking tulong naman, malaking diskwento kung gagamitin nyo yung senior discount. Dadalhin daw po to? Ha? Dadalhin to? Oh. Nandito na kami ngayon sa Mount Samat, dito sa pinakatuktok na kung saan makikita nyo ang giant cross dito. Ito yung dambana ng Kagitingan. Ayan, kung inyong sa inyong kaalaman, ito yung araw ng April 9, araw ng Abril, ikasyam ng Abril, na dito ginaganap ang seremonya to memorialize or to ibig sabihin para ipagdiwang pala ang Death March dito sa Mount Samat, Bataan. Ayan. Pero sinabi ko kanina, pag andyan yung entrance, meron siyang 50 pesos entrance per person. Pero kung senior ka, inuulit ko, meron kang discount. So yung 50 magiging 20. So kita nyo yung discount na yon. Ang laki, di ba? From 50 pesos to 20 pesos, yun ang discount. Estudyante ka, 20 pesos. Yan. Bago kanila, papuntahin doon, meron silang orientation, awareness. Ayan, para sa inyong kaalaman,
na hindi ka nila papapuntahin dyan sa lugar kung hindi ka dadaan sa orientation para sa awareness. Naman, tama nga naman para alam ng mga visitor, mga turista kung ano ang mga do's and don'ts dito sa lugar na to. Ito siya, i-orient kami rito, and then very cool siya, meron din siyang bathroom. Ayan, maganda. So, ito na namang lugar na to. Kung natatandaan nyo, nung tayo mga elementary, pinag-aaralan natin yung Pulok Bataan, yung dambana ng Kagitingan dito. April 9 yan lagi na sineselebrate nationwide as part of our one of the national holidays. Yan. Magandang araw sa ating lahat, mabuhay. Welcome po sa Dambana ng Kagitingan, or mas kilala sa tawag na Mount Samak National Shrine. At your service, my name is Marinas Timtim. Meron po tayong tour flow, 800 meters walking tour, one way pataas gamit ang kalsada, one way naman pababa gamit naman ang hagdanan. Ito po ang ating tour flow. Mga artista. We're watching the orientation. Ino-orient kami rito para alam namin yung do's and don'ts kung anong gagawin pagdating doon sa taas. At bago kayo papuntahin, bibigyan kayo ng tatak sa inyong mga kamay. Katulad nito, meron silang stamp seal, meaning like, you know, you went to their orientation. Ayan. Awareness nga naman, which is maganda naman para sa mga bumibisita at alam nila ang kanilang gagawin. Ayan. So, pupunta na kami sa labas at uumpisahan na namin ang pagtahak papunta ng Dambana ng Kagitingan. Ayan po. Ayan. Ayan ang pupuntahan namin dyan sa taas. Diyan kami pupunta at binigyan kami ng instruction para sa aming paglalakbay papunta ng Dambana ng Kagitingan. At isa sa mga restrictions dito sa lugar na to, na pagka tinahak mo itong lugar na to at napunta ka na dyan sa taas, medyo bawal na ang video recording at kung ano-ano pa, dahil sagrado po ang lugar na to. Kaya kailangan talaga mag-comply tayo sa mga panuntunin o regulations ng mga one of the historical places dito sa ating bansa. Isa rin to sa mayaman ng mga kasaysayan na naganap noong panahon ng Hapon during World War II, especially yung paglaban natin sa mga Hapon noong mga panahon na yon. Ayan ang aking grupo na tumatahak, galakad na kami papuntang itaas ng Dambana ng Kagitingan. Ayan. Marami rin mga turista, mga local tourists dito sa lugar na ito ngayon. At sinasamantalan nila. At saka maganda ang panahon, hindi siya mainit, medyo windy siya. At tamang-tama kung mamamasyal ka dito sa lugar na to. Ayan ang Dambana ng Kagitingan. Iyan pala, ayon sa orientation, sa inyong kaalaman, na ang malaking cross na yan ay naka-align doon sa Luneta, doon sa Rizal Park. Kaya kung titingnan niyang cross na yan, ang sabi doon sa orientation, nakaharap yan, naka-align doon kay Dr. Jose Rizal, doon sa Luneta. Magandang kaalaman niya para sa lahat na
nanonood, uulitin ko, yung dambana ng Kagitingan, yung cross na yan, naka-align doon sa Luneta, doon kay Dr. Jose Rizal. So nakaharap, ang ibig sabihin, nakaharap yan sa Luneta. Okay? Dito na kami, papunta na kami, malapit na kami sa dambana ng Kagitingan, doon sa Giant Cross. Daddy, Meron na akong napansin sa aming pag-akyat dito, nagkaroon, ayan o, medyo overlooking ang bayan ng Bataan, Pampanga, ayan, surrounding area dito sa Mount Pilar. Isa ito sa mga pin-reserve nila na ginamit noong panahon ng digmaan noong 1942, 43, 44, 45, yan o, ayan siya. So na-preserve nila para sa ganon maging batayan o nagpapaalala nung mga panahon na yon na dito mayroong machine gun. Palago ito yon na nagiging parang watch kung tawagin, na binabantiyan tinitong araw kung mayroong mga kalaban na papunta at paakyat dito sa Mount Samat. Ayan. Dumating na kami dito sa pinaka mataas na bahagi ng Mount Samat, at kung mapapansin nyo, nandito na ako sa paanan ng Giant Cross, which is very famous dambana ng Kagitingan ang tawag dito. Dito rin sa lugar na to nagsimula ang Death March noong April 9, 1942. Pero kung mali ako, paki-comment lang kasi as I recall, parang ganong taon. Pero do not take my word yet, or don't take my words yet, kasi kung di ko alam kung tama yung year na sinabi ko sa inyo. Ayan, makikita yan, dito na ako. Ito ang dambana ng Kagitingan. Ayan siya. Ayan o. Mataas siya ha. Oo, meron daw dati daw meron ditong elevator dito sa basement. Pagkatapos pupunta ka hanggang doon sa pinakatuktok na yan, meron siyang view deck. Pero sa ngayon, medyo under maintenance daw dahil medyo not operational ang status ng kanilang elevator sa kasalukuyan. Yan. Nandito na kami. Ito na yung pinakahuling kaganapan dito sa dambana ng Kagitingan, dito sa Mount Samat. Kaya andito na kami, huli na po ng vlog kong ito, at sana sa susunod samahan niyo po uli kami. Maraming salamat, magandang araw sa inyong lahat.